Mga kabagis, good morning. Welcome back sa ating channel. Nakuha na pala yung dalawang baboy natin dito. Kanina lang, hindi ko na videohan kasi nagkarga tayo ng bata. Ang hirap mag-video tapos ang bilis lang nilang nakakuha ng baboy. So, ngayon mga kabagis, ini-encourage ko po kayo kung mayroon kayong konting area na pwede ninyong paglagyan ng kahit 3 baboy. It's time for you to do that. Kasi mga kabagis, ang mahal na ng baboy ngayon. Ang technically yung mga presyo ng per kilo sa baboy sa Manila ngayon mga nasa 300 above na. Sa Cebu naman po almost mag 300 na rin yung mga kilo. So ang kuha naman nila from 150, aangat daw yan ng 190 to 200 soon. So yun yung target natin sa April kapag makabili na tayo ng ipalit natin dyan sa kulungan na yan at dun sa bagong kulungan natin. So ito na pala yung bagong kulungan natin mga kabagis. Ito yung magkasya ito. 4 or 5 baboy pwede dyan. Tapos dito. So yun yung gusto kong i-share sa inyo ngayong umaga na ang bilis po at ang konti lang ng supply ng baboy sa Cebu. I don't know sa mga ibang area no, pero ang napakakaalaman ko sa Cebu kasi mayroon kaming area na binibili doon yung mga murang biik baboy noon, pero ngayon wala na rin silang maibigay kasi nga ubos na yung supply. So maliit na lang, konti na lang yung supply ng baboy sa Cebu. Kaya ganun ka desperado yung mga tao na talagang paangat, tawag nito, palakihan sila ng offer na sila yung kukuha ng baboy. Actually yung dalawang tira kong baboy na irasyon ngayong umaga is before yun na desisyonan na irasyon. 3 sila na nagbibid. Yung isa nag-o-offer ng 150, ang isa 170, yung last 180 yung kuha. So doon lang tayo sa 180. So tingnan nyo, talagang kung mayroon lang talagang enough na supply ng baboy, talagang napakaganda ngayong taon. So ang problem ko na naman ito is paano ako makahanap ng ipalit dyan ng mga biik. Hopefully makahanap tayo sa this Sunday. Magsimula na akong maghanap para ano dyan, kumbaga ilagay dyan sa bagong sa bakante na nakulungan. So mga kabagis, kung kayo ay nagbabalak na magbabuyan, ngayon po ang pinaka the best na taon na magkaroon tayo ng backyard na babuyan katulad nito. Hindi kailangan na marami. Ito actually 5 ito, pero ngayon ang dami nang kumbaga sabi na sila daw kukuha ganito. Sabi ko sige lang, wait lang ako kung sino yung mas magandang offer. So doon tayo. So yung maganda mga kabagis kapag meron tayong maliit na babuyan. Ito sila 3 weeks na ito. Ayan mga kabagis. Kasi marami talagang dyan magka-interest. Lalo na konti na lang yung supply ng baboy. Ang nangyari kasi dito ngayon mga kabagis, for example kami sa Cebu, sa Talisay ka sa Cebu or sa Naga or Minglanilla, kung ang setup kasi dito is kung nasa Talisay ka, tapos isa pula sa Talisay yung babuyan mo, so Talisay area lang din yung pwede mong mabintahan yan ng baboy mo. Hindi pwede yung makatabok or maka-transfer sa ibang barangay o munisipyo. Kaya ganun na lang konti yung makatay nila ng mga baboy kasi
bawal ang pagta-transfer ng baboy. Kung saan munisipyo ka nabilong, doon din pwedeng katayin yan. Actually noon kasi kahit saan ka na area, wala pa yung swine or yung sakit sa baboy, kahit saan ka area, kung sino yung mas magandang offer, yun yung pakakaalam ko kukunin niya ng mga malaking truck at doon i-katay sa area na mas malaki ang offer. Pero dito sa setup ngayon is kung saan ka nag-alaga, saang munisipyo yan belong, dyan mo lang pwede ipakatay. Kasi bawal yung transfer yung mga kinakatay na baboy. So ito yung pinaka the best na panahon. Kasi bawat area, kung for example, maliit lang ang nag-aalaga dyan, wala namang malaking mga piggery, so talagang mahirapan silang maghanap ng baboy. At mayroon tayong chance na magpamahal sa ating mga alaga. So yun yung napakagandang bagay na nakita ko this year, 2021. For me, 2021 is really a good year for us to start fresh. No? Marami tayong mga pinagdaanan noong 2020, yung COVID, no? Maraming mga pagkakataon na halos tayo na-discourage sa mga pangyayari. Pero ngayon, this is really a good time. Napansin niyo, nagmahal din yung mga gulay. So, it's really time for us to work, to plant, no? Kung mayroon man tayong mga konting or maliit na mga bakuran area dyan, taniman natin. Ako kasi, ang plano ko dito sa pagbababoy ko, may mga maliliit pa na area dito na pwede kong pagtaniman. Ito na yung fertilizer ko. Marami na to kasi ito yung dumi ng baboy kasama na yung sodas. So napakaganda nito mga kabagis na gawin nating fertilizer sa mga future natin na mga tanim. May okra na dyan, may mga malunggay na, pero plano ko yung pichay, talong, ayan, yung mga atsal na sili, yun, mga mahal yan sa palengke, yung mga na-mention ko. Yung talong umakyat na rin, tapos ang bilis lang palaguin ng talong mga kabagis. Basta may magandang lupa, may fertilizer na ganyan, organic, mabilis lang ang paglago ng talong. So yun yung ma-share ko sa inyo ngayong umaga. Yun na nga, hindi ko na video yung pagkuha ng ating dalawang natirang baboy na irarasyon. So ito na sila. 3 weeks na yan mga kabagis. So iba yung ang observation ko lang sa batch na ito, kasi iba itong pinunan ko. Hindi ganoon kabilis lumaki itong batch na to, unlike doon sa kabila, yung 12 sila, ang bilis lang. Depende talaga yan sa klase ng baboy at kung sino yung kinunan mo o kinuhanan mo, yung inahin nila, yung barako, kung sino yung nagsastad doon. Talagang siya, nagdi-differ siya sa mga paglaki ng mga alagang baboy natin. So yun lang siguro mga bagis. Update ko pala kayo maya maya or later, mga this Sunday, kasi bibili tayo ng mga bagong biik. Ipapakita ko sa inyo yung area at saka yung mga inahin doon na napakalaki, napakaganda po, para may idea din kayo kung ano yung mga bases. Itong bibilhan natin nasa si bundok or bukid sa Sibunga, parang kumbaga Sibunga at Dumanhog. Yun yung area sa Cebu na puntahan natin this Sunday para tignan natin yung natin na pwedeng makuha na ng baboy. So yun. So yun lang siguro mga kabagis. Thank you so much for always watching. Sinashout out natin palagi yung mga nanonood natin, sina Melchor Tayag, si SKL Vlog, hello sa inyo, sina Quindy Ann, Vince Montesilio, Chef Vince Montesilio, nagluluto yan ng mga masarap na pagkain, napagandang tingnan ng mga channel niya. And then sina
Sino pa? Bulaklak, Kawiling, sila Stella Marie. Yan, thank you Stella Marie pala, shout out sa iyo kasi nagpabigay ka ng sombrero. Thank you so much. Hindi pa dumating pero excited na po ako. Thank you so much. Most especially kay Telma Lim sa palaging pagsusubaybay at panonood ng ating channel. Yan, thank you so much sa inyo lahat. And Happy New Year again.